Kapag gumalaw ang West Valley Fault, ito ang sinasabing The Big One mga bay. Isa sa pinangangambahan sa Metro Manila mga bay, no? Sa mga lugar na malalapit sa ilog mga bay o kung saan sa lakas nga ng pagyanig, sisirain ito at iguguho nito ang matataas na gusali at mga kabahayan mga bay. Kakambal na ng Pilipinas ang lindol mga bay, no? Sapagkat napapaligiran ito ng Ring of Fire at mga aktibong mga bulkan mga bay. Walang pinipili ang lindol mga bay. Sa video nating tampok sa araw na ito mga bay, no, ay ibabahagi ko sa inyo ang ilang lugar sa Metro Manila kung saan posibleng tamaan ito ng kinatatakutang The Big One. Biglang dumarating ang lindol na walang babala, anumang oras, araw o gabi, posibleng tumama ang lindol mga bay. Ang mga naganap na lindol sa Mindanao ay nagpapaalala sa The Big One mga bay na posibleng tumama sa Metro Manila ayon sa PBOX. Kapag tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila, posibleng nasa 34,000 katao ang mamamatay at nasa 114,000 katao naman ang malubang masusugatan mga bay. Kapag gumalaw ang West Valley Fault, ito ang sinasabing The Big One mga bay. Ang tanong, nakahanda nga ba ang mga taga Metro Manila sa pagtama ng The Big One mga bay? Sa Pilipinas ay mahigpit na binabantayan ang pagtama ng The Big One, ang pinakamalakas at pinakamapinsalang lindol mga bay na kinatatakutan. Anumang oras ay pwedeng maganap ang The Big One. Sa haba ng mga lihera ng mga fault line sa Pilipinas mga bay, no? Mula sa Bangi, Ilocos Norte hanggang Davao Oriental ay aabot sa hanggang 1,200 kilometers mga bay. Pero mas binabantayan ngayon ang West Valley Fault na nasa loob ng Metro Manila mga bay dahil mas marami ang mga nakatayong kabahayan at mga taong nakatira sa ibabaw at malapit sa daanan ng fault line na ito mga bay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng fault mga bay, no? At ano ang tatlong bahagi ng fault system mga bay? Ang fault ay isang fracture zone mga bay o mahinang bahagi kung saan nangyayari ang pag-uumpugan o pagkikiskisan ng dalawang bloke ng bato na nasa ilalim ng lupa mga bay. Ang paggalaw na ito mga bay ay maaaring napakabilis o dahan-dahan lamang sa anyo ng isang lindol mga bay. Ang mga fault na ito mga bay ay may haba mula sa 1 kilometro hanggang libu-libong kilometro mga bay. Sa mga fault system na ito mga bay ay para itong baterya na nag-iipon ng lakas o enerhiya na tinatawag na elastic strain mga bay. At anumang oras mga bay ay pwede na itong bumigay na magdudulot ng malalakas na pagyanig mga bay, no? Dahil nga sa paggalaw ng mga fault na ito mga bay. Kung iyong makikita mga bay, no? Sa cross-section na ito, makikita sa bawat fault line ay may tatlong bahagi mga bay. Una ay ang fault plane. Dito nangyayari ang pag-uumpugan o pagkikiskisan ng dalawang bloke ng bato sa magkabilang bahagi mga bay. Pangalawa mga bay ay ang fault wall. Ang bato na ito ay nasa ilalim ng fault plane mga bay. At ang pangatlo ay ang hanging wall. Ito ay ang bloke ng bato na nasa ibabaw ng fault plane mga bay. Ang unang klase ng fault ay tinatawag na normal fault kung saan kikilos papalayo o pababa ang bahagi ng hanging wall mga bay, no? Ang pangalawa naman ay ang reverse fault kung saan ang hanging wall ay aangat o sasalpukin ito ang fault wall mga bay, no? At ang pangatlo naman ay ang strike slip fault kung saan ang fault wall at hanging wall ay dudulas at magkikiskisan mga bay ng pahalang. Ang isang halimbawa nga dito mga bay, no, ay ang San Andres Fault sa Amerika na ganito rin ang pinangangambahang tumama sa Metro Manila mga bay. Kung sakaling tatama ang The Big One sa Metro Manila mga bay,
ay apektado ang halos 100 kilometrong haba ng fault na ito mga bay na mag-uumpisa sa Angat, Bulacan. Madadaanan nito ang Quezon City, Rodriguez Rizal, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Cavite at magtatapos ito sa Calamba, Laguna mga bay. Magdudulot ito ng 7.2 magnitude na lindol mga bay, no? At base sa pag-aaral, ang mga nabanggit na lugar na ito ay makakaramdam pa ng hanggang intensity 8 na lindol mga bay. Matatandaan mga bay, no, na noong 1990, ang Luzon ay nakaranas ng magnitude 7.8 na umabot sa intensity 8 na nagpabagsak sa Hyatt Hotel sa Baguio City, kung saan marami dito ang nalibing ng buhay mga bay. Sa pagtama ng malakas na lindol mga bay, no, sisirain ito at iguguho nito ang matataas na gusali at mga kabahayan mga bay. At maaaring makapagtalanga ng 34,000 mga taong masasawi mga bay. Habang may nasa 114,000 naman ang malubhang masusugatan mga bay. Isa sa pinangangambahan sa Metro Manila mga bay, no, ay ang liquefaction sa mga lugar na malalapit sa ilog mga bay o basang lupa, kung saan sa lakas nga ng pagyanig ay magiging likido ang lupa at lulubog ang mga gusaling nakatayo dito mga bay. Hindi naman nangangahulugan na tanging nasa ibabaw o malapit lamang sa fault line ang apektado mga bay, no? Kundi apektado din ang lahat ng lugar na makakaramdam ng malakas na pagyanig na ito mga bay. Sa laki nga ng pinsala na idudulot nito ay babagsak sigurado ang ekonomiya ng bansa mga bay. Ang pagsali sa mga earthquake drill mga bay, no, o fire drill ay mabisang paraan para makaiwas at magkaroon ng kaalaman kung paano mabawasan ang panganib at pagkawala ng buhay mga bay. Naaliw ka ba sa tampok nating video sa araw na ito? I-like at ibahagi ang video ito para updated pa tayo sa atin pang mga susunod na mga video.